Mula sa pagiging praktikal, pinakamaasang sasakyan, ang Korean car manufacturer na Hyundai Motors ay naglabas ng pinakabagong sasakyan. Isang 11-seater car na may modernong katangian, mala spaceship ang datingan at magagamit mo sa kahit saan. Ang bagong minivan na pwede sa off-road at napakaraming safety and security features. Ang kabuong detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan mo like, subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga ikinukonsidera ng maraming pamilya kapag pipili ng sasakyan ay ang pagkakaroon nito ng malawak na kapasidad. Yung komportabling makakasakay ang buong pamilya sa sapat na spasyo kasama ang mga gamit, ilang mga kargamento na dinadala sa bawat biyahe at paglalakbay. Kaya naman itong bagong sasakyan na inilabas ng brand ay siguradong magbibigay ng pangkaragdagang pagpipilian para sa mga naghahanap ng isang mas malaking sasakyan, ang 2025 Hyundai Staria. Para sa marami, hindi sapat ang basta makarating ka lang sa iyong destinasyon. Ang tunay na tanong dito ay kung gaano ito kakomportable o gaano kaligtas ang sasakyang gamit sa bawat biyahe mo. Itong pinagmamalaki ngayon ng 2025 Hyundai Staria na nagmula sa mapanglikhang disenyo hanggang sa mga makabagong teknolohiya. Binago ng Hyundai Staria ang pananaw ng marami sa isang van na ngayon ay masasabing hindi lang pangkargahan o panghakutan, ito rin ay may gamit na talagang mas mapapakinabangan. May haba ito na 5.2 meters at lapad na 2 meters. Ang kabuang taas nito ay nasa 1.99 meters, kaya mas lumuwag ang interior na may seating capacity na 4 rows at 11-seater. Itong Hyundai Staria ay kilala rin sa kanyang napaka-futuristic na space shuttle inspired na disenyo na ayon sa brand, layunin nilang baguhin ang imahe ng isang traditional van gamit ang modernong architecture na nagbibigay diin sa napaka-unique at aerodynamic form na may pagka-premium pa ang presence nito. Ang harap na bahagi nitong Staria ay nilagyan ng full-width horizontal LED daytime running lights, mga naka-low mounted main LED headlamps sa magkabilang gilid. May malawak na parametric grille na may dark chrome finish at aerodynamic bumper na may futuristic na hugis. Pagdating sa side profile nito, may large panoramic windows din ito na nagbibigay ng mas maliwanag at open na cabin. May flash type door handles at mga naka-sliding side doors, manual o power operated depende sa trim level para hindi sagabal at mas mabilis ang pagpasok at paglabas. Meron itong malalaking gulong na binagay sa hugis nito. May kabuang sukat na 17 hanggang sa 18 alloy wheels na naka two-tone at polish finish. Ang likurang bahagi naman ito ay nilagyan rin ng kakaibang disenyo. Naka-vertical ang LED tail lamps na mukhang pixel inspired pa. Ang pinakamaganda pa rito, naka-power lift gate na rin ito na kung saan automatic na umaangat o nagbubukas itong tailgate o nagsasara na may kasama pang rear spoiler at high-mounted stop lamp para sa dagdag na visibility. Para sa mga top-of-the-line variant nitong Hyundai Staria, nilagyan ng mga panoramic sunroof o yung mga bintana na nakalagay sa taas ng bubong. Pagdating sa interior base, makikita mo kaagad ang napakaluwag nito na cabin. Dahil itong Staria ay may mataas na kisame na magbibigay ng madaling pag-access o mas magandang paggalaw sa loob. Nag-aalok din itong Staria ng iba't ibang seating configuration. Depende sa mga variant na pipiliin mo. Dahil meron itong iba't ibang seating capacity gaya ng 7, 10-seater at hanggang sa 11-seater na mga variant. Pagdating naman sa harapan na bahagi ng interior nito, ang dash panel, sa driver's seat, meron itong 10.25-inch na naka-TFT LCD instrument cluster na magbibigay sa driver ng malinaw at modernong display para sa mga informasyon, notifikasyon na lumalabas dito upang mas mabilis maunawaan kahit pa ng mga baguhan pa lamang. Ang central panel ay nilagyan ng 8 hanggang sa 9-inch touchscreen infotainment system na may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Pati na rin ang MP3 playback, auxiliary input, USB at Bluetooth connectivity features. Nasinamahan pa ng napakagandang audio sound system dahil itong Hyundai Staria ay nilagyan ng Bose Premium Sound System para sa mas mataas na kalidad ng mga tunog. Well, maging ang klima at komportableng pagsakay ay pinagtuunan din ng pansin ng brand para maibigay ang kakaibang karanasan ng mga pasahero sa loob nitong sasakyan. Ang mga air conditioning kasi nito ay may mga dual zone full automatic air condition system na kung saan nilagyan ng hiwalay na kontrol para sa harap at likod ng mga pasahero. Ganon din sa mga upuan nito
na may mga heating at ventilation features na kung saan mayroon pang power adjustable driver at front passenger seats na automatic na i-a-adjust gamit lang ang mga buton o pindutan. Sinamahan din ito ng mga USB ports bawat upuan na may sari-sariling charging port na nagpapadali sa pagcha-charge ng bawat pasahero. Maging ang driver ay nilagyan din ng wireless charging pad upang ilalapag na lamang ang cellphone para mag-charge na. Ilan sa mga pangunahin at makabagong safety features nitong minivan ay ang pagkakaroon nito ng Hyundai Smart Sense na kung saan kalakip nito ang iba't ibang uring makabagong mga safety features gaya ng Forward Collision Avoidance Assist o FCA. May kasama rin itong Lane Keeping Assist o LKA, Blind Spot Collision Avoidance Assist at may Rear Occupant Alert. Para sa mga hindi nakakaalam, ang makabagong mga safety features na ito ang una mong magagamit sa oras ng mga hindi inaasahang aksidente o disgrasya na magaganap sa loob ng kalsada. Gaya ng tinatawag na Forward Collision Avoidance Assist, isang advanced na safety features na tumutulong upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng banggaan sa pamamagitan ng otomatikong pagpipreno. Ang sasakyan ay maagang nakakadetect ng posibleng banggaan na kung saan bibigyan ng visual sign ng driver na audio warning para maalerto, at pag hindi kagad natapakan ng preno, automatic ding magbibigay ang sistema na to ng partial braking o agarang paghinto sa loob ng 3 to 5 seconds. Isa pa sa maganda sa Forward Collision Avoidance Assist na features nito ay ang pagkakaroon din ito ng full emergency braking. Ibig sabihin, kapag napakadelikado na ng sitwasyon, tipong magbibigay na ng napakatinding damage o disgrasya sa mga tao na nasa loob, ay otomatikong mag-a-apply ang maximum braking force upang maiwasan o mabawasan ang impact ng banggaan. At syempre, kung merong forward collision na para sa harap, meron din namang rear occupant alert na para sa likod. Ito ang isang safety features na idinisenyo naman upang paalalahanan ng driver kung may naiwan pang tao o bata sa likurang bahagi nitong sasakyan matapos itong ilak o iwanan. Pagbibigay rin ito ng visual sign kung saan may tutunog na lang sa dashboard panel nito pagkatapos patayin ang makina at ilak ang mga pintuan na magsasabi na check rear seats para makita kung may mga naiwan pa sa likurang bahagi ng mga seats nito. Itong Hyundai Staria ay gumagamit din na magaganda at matitibay na klase ng suspensions. Nilagyan itong sasakyan ng hot stamp steel at reinforcement body structure para sa mas mataas na torsion at rigidity at collision safety. Kaya naman sa ilang country, sinasabak din nila ito sa mga off-road condition, yung mababato at malulubak na kalsada maging sa mapuputik. Kaya nitong mag-navigate kahit anong kondisyon pa ng kalsada. Sinamahan din ito ng upright rear shock absorbers na nagpapabuti sa ride comfort at stability, at lowered body floor at optimized underbody layout para sa mas mataas na interior height at madaling mag-loading at unload. Ang front suspensions nito ay naka MacPherson strut suspension na may coil spring, gas-filled shock absorbers at anti-roll stabilizer bar. Sa pamamagitan ng setup ng mga suspensions nito ay nabibigay ang mahusay na impact absorption at mas magaang na steering response na tumutulong sa overall ride comfort nito. Nilagyan din nga pala ang rear suspension ng rigid axle at 5-link suspension system. May gas-filled shock absorbers din kasama at leaf spring na nagpapatibay naman sa mga suspensions nito kahit kargahan pa yan ng mabibigat na bagay o kahit ma-full load pa to ng mga tao sa loob. Hindi basta-bastang bibigay ang mga suspensions kahit maidaan pa yan sa malulubak na kondisyon. Binibigyan din ito ng kahusayan ng stability at comfort. At isa pa, may mga additional features pa ito na drive modes na magagamit naman natin sa iba't ibang uri ng kalsada. Gaya na lamang ng Eco, Comfort, Smart at Sports drive modes na nagbibigay ng flexibility at pag-a-adjust ng performance ayon sa kondisyon ng kalsada at pangangailangan ng driver. Pagdating sa mga basic safety features, ang modelong ito ay nilagyan ng mga naka-ventilated disc brake sa harap at likod na may solidong disc brake para magamit lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Sinamahan pa ito ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist para sa mas ligtas pa na pagpepreno at upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong o pagkawala sa balanse ng pagmamaneho sa mga emergency braking. Isa pa sa magandang bagay sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng motor-driven power steering o MDPS. Isang makabagong features o system
na may tilt and telescopic adjustment na nagbibigay ng mas magaang at tumpak na steering control para mas gumanda ang maneuverability. Kung pag-uusapan naman ng kabuuang detalye ng makina at magandang performance nitong modelo, siguradong kabibiliban mo rin kapag nalaman mo to. Itong bagong Staria ay gumagamit kasi ng makabagong engine na nagbibigay ng malakas na performance at fuel efficiency. Ang makina nito ay naka 2.2 liter 4-cylinder CRDI o Common Rail Direct Injection na turbocharged diesel engine. Nakadalasan ginagamit rin sa iba't ibang SUV ng brand gaya ng Santa Fe at Palisade. Meron itong dual overhead cam at 16 valves na kayang gumawa ng 178 horsepower sa kada 3,800 RPM at may maximum torque na 430 Nm sa kada 1,500 to 2,500 RPM. Naka Euro 5 compliant na rin ang modelong ito para sa magandang emisyon at eco-friendly. Habang ang transmission ay mayroong dalawang klase, gaya ng 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission depende sa variant na pipiliin. Meron din itong 1.6 liter hybrid turbo engine para sa mga launch variant na kung saan may kabuang displacement na 1,598 cubic centimeter at may turbocharged 4-cylinder dual overhead cam na kayang gumawa ng mas malakas na power output na 245 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 265 Nm. Kaya ang top speed nito ay umaabot mula sa 180 km per hour para sa mga natural engine hanggang sa 200 km per hour naman para sa mga gumagamit ng hybrid system. Mas maganda rin ang fuel economy ng modelong ito kasi napakatipid nito. Pag sa city, kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 13.5 km. Habang sa highway ay umaabot ng 15 to 16 km per liter. Tahimik, napakatipid at hindi magpapahuli sa arangkada. Ganyan isalarawan ang bagong Hyundai Staria ng mismong brand manufacturer nito. Meron din itong dalawang powertrain drive option. Ang front wheel drive para sa mas matipid na konsumo ng krudo at ang all-wheel drive train na para naman sa mas maayos na traksyon sa basa at sa mga off-road na condition. Ang lahat ng mga ito na ikinabit sa bagong modelong ito ay hindi lamang para sa mas maganda ang performance. Ito rin ay para maging kalma ang bawat biyahe. Tahimik ang loob, swabe ang takbo at napakakomportable. Pagdating sa kabuang presyo nito, dito sa Pilipinas ay nagre-range sa estimated price itong Hyundai Staria mula 1,560,000 pesos hanggang sa 3,030,000 pesos sa pinaka-top variant nito. Dito sa bansa, kalimitan sa mga hinahanap nating mga klase ng sasakyan ay yung pangpamilya, yung may kakarga mo lahat ng gamit na gusto mong dalhin at may isasama mo ang buong miyembro ng pamilya. Kaya naman, ang madalas nating pinipiling sasakyan ay yung may malaking space, kaya magsakay ng higit sa 5 tao at may i-cater lahat ng pangangailangan natin. Pero ano nga ba talagang klase ng sasakyan ang dapat nating bilhin? Kasi maraming lumalabas ngayon na madalas ay nakukulangan tayo sa mga nilalaman at minsan ay hindi naman komportable at convenient para sa mga kasama nating nakasakay. Well, sa pagkakataong ito ay magkakaroon ka na rin ng idea kung ano nga ba ang modelo na pipiliin mo. Dahil tatalakayin natin ang isa sa pinakamagandang pampamilyang sasakyan na mabibili mo sa panahon ngayon. Napaka-komportable, convenient at napakaraming features ang meron sa modelong ito na siguradong lubos na mapapakinabangan ng lahat ng mga pasaherong sasakay dito. Kung ano-ano yun ay tatalakayin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago pa man natin ipagpatuloy ito guys, kung bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po yung maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! 2024 model Hyundai Staria, isang modelo ng Hyundai para sa kanilang entry minivan segment dito sa bansa. Kapalit ng dating modelong StarX, ang modelong ito ay may sulit at practical ding mga katangian mula sa pagiging high-tech at moderno nito. Mula sa external design ay talagang nakakamangha kasi parang imported at napaka-unique ng datingan. Isang oblong shape o capsule shape na 11-seater MPV car with 5 doors at maraming pakinabang. Gusto mo bang malaman yan? Kung ano-ano nga bang meron sa modelong ito ay iisa-isay natin yan. Bali konting background lang muna. Inintroduce ito sa bansa noong nakarang taon lamang mula South Korea. Ang mismong bansa kung saan ito ginawa ay talagang mapagkakatiwalaan na rin
At kahit pa sabihing Korean made ay matibay at hindi na rin naman nalalayo ang kalidad at pagiging durability ng mga gawang Korean cars sa mga Japanese brand. Katunayan, mas high-tech pa nga sila kung minsan. Kagaya na lamang nitong modelong ito. Para mas maging malinaw, mas maiging malaman mo rin kung ano nga ba ang meron dito. Ang Hyundai Staria, kung pag-uusapan ng lawak ng capacity, ito ay bagay talaga sa may malalaking pamilya. Yung tipong 8 to 11 member ng family ay siguradong mai-accommodate nito. May komportableng seats at napaka-convenient at satisfying mga features na talagang mapapakinabangan ng lahat ng pasahero nito. Isa pa, sagana rin ang modelong ito sa mga safety and security features at yan din naman ang pinagmamalaki ng Hyundai Motors. Sa kabila ng pagiging Korean manufacturer brand ay kalimitang hindi nawawala o napag-iiwanan ang mga modelong inilalabas nito. Ang Hyundai Staria ay isang makabagong modelo mula sa hinaharap na pinapagana ng 2.2-liter diesel engine inline 4-cylinder, 16-valve at dual overhead camshaft at nakakonekta sa fuel supply system na CRDI. Ang emission norm compliance ay naka Euro 4 na, kaya matipid at eco-friendly na rin. At ang 75-liter na fuel tank capacity nito ay kayang ubusin sa layo ng 900 km. Ibig sabihin mga kaibigan, ang modelong ito ay may katipiran talaga. Kasi kung ikukumpara natin yan sa ibang mga minivan type o yung may malalaking kaha na sasakyan, ay hindi ganun kalayo ang aabutin, kaya panalo ka na rin sa pagiging fuel efficient ito. Madadala mo na ang buong pamilya sa malalayong lugar. Isa pa, may isasabak mo rin ito hindi lamang sa city ride, long ride, pati sa mga terrain o yung mga lupang kalsada pa. Kung pagiging durable at capable naman kasi ang pag-uusapan, ang modelong ito ay maaasahan mo rin dahil sinamahan ng matitibay, quality assurance at napaka-reliable na mga suspensions. Isinasaad sa ilang mga detalyeng nagagawa ng modelong ito, base na rin sa car company na Hyundai Motors. Ito ay nagsasabak din daw sa malulubak, mga terrain o sa mga lugar na kung saan hindi pa uso ang kalsada. Dahil ginamitan ng front suspension na MacPherson strut at rear suspension na rigid axle shock absorber and coil spring na kayang gumawa ng magandang bouncing. Pagdating naman sa braking system, sa front and rear ito ay parehong naka-disc type, kaya saan mo na ang power force o lakas ng mga preno na magagawa nito. Ang modelong ito, maging pati sa madidilim na kalsada ay napaka-visible dahil ang mga ilaw nito mula headlamp at line shape na daytime running light, pati ang malalaking tail lamp nito sa likuran ay naka-LED type na. May malalapad na windscreen window glass, nakitang-kita ang buong surroundings sa labas kapag nasa loob ka. May built-in rear spoiler na rin ito na bumagay sa buong hugis nito. Gandang pormahan at nakakabali ng liig dahil ngayon pa lamang din nagkaroon ng ganitong klaseng sasakyan. For better aerodynamic ang hugis nito. Ang mga sukat ng gulong ay eksakto lang din para sa maganda at kalmadong biyahe. Ang kabuang sukat nito ay 245 by 40R17. Mga naka-alloy wheel type at tubeless tires na may napakagandang disenyo. Itong modelo pagdating naman sa powertrain, malakas din daw ang arangkada nito. Maabot ng hanggang sa 8-speed ang gearbox, pero depende yan sa variant. Dahil may 4 na klaseng variant kasi ito. 2 naka-manual transmission na variant at 2 rin ang naka-automatic transmission. Ang mga naka-automatic transmission nito ay pinapagana na variable 8-speed gearbox na transmission, ngunit ang mga naka-manual naman ay naka 6-speed transmission lamang. Kaya kung sa automatic variant ang pipiliin mo ay siguradong hindi ka bibitinin nito. Kasi pagdating sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 175 horsepower sa kada 3,800 RPM at 430 Nm of torque naman sa kada 1,500 to 2,500 RPM. Ang average top speed na nagawa na nito ay umabot sa 185 km/h. Ngunit hindi pa natatapos dyan kasi may 3 klaseng type kasi ang power mode nito. Ang pinakauna ay ang normal mode, hindi pa masyadong mabilis at pang city ride lamang ang takbuhan. Pangalawa naman ang eco mode na pang long ride naman. At kung pang racing o mabilisan naman ang habol mo, meron din itong tinatawag na sports mode na siguradong hindi rin papahuli sa bilis na nagagawa.
Pagdating naman sa safety features, for top variant ito ang babanggitin natin kasi ito ang mas kumpleto. Ang mga advanced safety features ng modelong ito ay talagang makakapawi ng kaba sa mga pasaherong nakasakay o sumasakay dito sa araw-araw. Sa pagkakaroon nito ng mga bagong features pangkaligtasan kagaya na lamang ng forward collision mitigation system. Nasisense ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis. Ang sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay magmiminor ng speed para maiwasan ang banggaan. Meron na rin itong lane change assist. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-overtaking na kasabay mo sa kalsada tulad ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror. Biglang nag-overtake kaya ang tendency niyan ay nasasagi o nababangga. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga sasakyang kasabay natin. At pangatlo ay meron na rin itong avoidance assist, isang sistema na tumutulong na ma-detect nang mas maaga kung may mga biglaang tatawid sa kalsada nang hindi mo namamalayan. May mga bisikleta na biglang sisingit o mga motorsiklo mag-overtake. Sa sistemang ito ay maiiwasan mo na rin ang banggaan o masagi ang mga object na masisense nito na malapit sa iyo. Kagaya ng lane change assist ay maiiwasan na rin ang sagyan at banggaan sa kalsada. Meron na rin itong blind spot monitoring system. Halos kagaya lamang din ng avoidance assist, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na makikita naman sa magkabilaang side mirror nito, kung saan masisense ng sensor nito na nakalocate mismo dito kung may mga kasunod o biglang mag-overtake na sasakyan. May kasama na rin itong tire pressure monitoring para nang sa ganon habang hindi pa tayo umaandar ay makita na natin kung capable pa bang gamitin ang mga gulong lalo na sa long ride. Dahil dyan ay maiiwasan ng pagkadulas, pagkasimplang o kaya naman pagkawala sa balanse ng pagmamaneho. Ang iba pang mga sistema nito na standard na lamang din natin makikita sa iba pang mga modelo, gaya na lamang ng anti-lock braking system, crash sensor, driver and passenger airbags with curtain airbags, may mga electric parking brake, impact beams, 360 camera, front and rear parking sensor at marami pang iba. At isa pa pagdating naman sa infotainment system, modelong ito ay nilagyan ng freestanding TV screen na detached screen. May sukat ito na 8.5 inches, the Apple CarPlay at Android Auto. May mga audio system o sound system na rin ito. May mga speakers sa front and rear at may mga USB port charging system na napakarami. Hindi na mag-uunahan ng mga pasahero kung sakaling malobat sa daan. Pagdating naman sa connectivity, ito ay may Bluetooth na rin, may wireless charger at may FM and AM radio. Ang highlight pa sa modelong ito ay meron na rin kasi itong voice control system. Gamit ang personalized pill na gagamitin mo para mapagana ang mga sistemang kinokontrol nitong voice control system. At isa pa sa maganda sa modelong ito, may kasama na rin kasi itong cruise control system para naman mas relax at napaka-komportable lang ng driver kung sa long ride mo man ito gagamitin. Hindi ka mahirapan at mapapagod dahil hindi mo na kailangan pang i-maintain sa pagpiga ang accelerator o gasolina nito. Pindutin mo lamang ang cruise control system ay kusa na itong tatakbo sa bilis na katamtaman lang. At pagdating naman sa iba pang mga bagay na makikita mo dito, ang mga seats nito ay may kanya-kanya ng seat belts at may mga headrest. Adjustable na rin ang driver's seat at foldable naman ang iba pang mga upuan nito. May napakalakas na air conditioning at may adjustan na rin yan sa rear portion with AC ventilator para mas malamig ang loob ng buong sasakyan. The keyless entry na rin ito at may start and stop button. At para naman sa kabuang sukat nito, itong Staria ay may kabuang haba na 5,253 mm. May kabuang lapad ito na 1,970 mm at ang kabuang taas nito ay umaabot sa 2,000 mm. Ang wheelbase size naman ay nasa 3,273 mm at may 186 naman na ground clearance. For security features mga kaibigan, hindi ka rin mangangambang mawala na lang ito basta-basta sa iyong pinagpaparkan
dahil sa mga security features na nakapaloob dito, gaya na lamang ng central locking, may mga power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device. Kaya kahit anong gamitin o gamitan pa ng traditional way para mapagana ang makina nito ay hindi na uubra yan sa mga sistemang nakapaloob dito na nagpapanatili ng seguridad nitong sasakyan. Sa kasalukuyan ay available na nga itong Hyundai Staria 2023 model dito sa bansa sa 4 na klaseng variant na pagpipilian at nagkakahalaga naman ang kabuuang presyo nito sa 1,560,000 hanggang sa 2,930,000 pesos. Nakadepende yan sa variant na pipiliin mo. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!